Kamusta sa mga tagapakinig? Welcome sa Kwentong Eerie. Huminga na ng malalim dahil sisimulan ko na ang ating kwento. Sa kalagitnaan ng gabi noong Setyembre 2018 sa Frederick, Colorado, isang kakaibang insidente ang gumulat sa mga residente. Isang kapitbahay ang nakapansin ng mga anino ng babae na gumagalaw sa loob ng bahay ng pamilyang Watts, isang bahay na alam nilang wala nang nakatira. Misteryosong nawala ang mag-iina sa pamilyang ito at tanging ang padre de pamilya na si Chris Watts ang naiwang buhay. Alamin natin ang kwento ng pamilyang Watts at ang nakakakilabot na mga pangyayari na humantong sa trahedya ng kanilang masayang pamilya. Ang pamilyang Watts ay binubuo nina Christopher Watts, ang ama, Shanann Watts, ang ina, at ang kanilang dalawang anak na sina Bella at Celeste. Sa paningin ng marami, sila ay isang masayang pamilya na may matatag na kabuhayan dahil si Chris ay nagtatrabaho sa isang malaking petroleum company at sila ay may magandang tahanan sa 2,825 Saratoga Trail, Frederick, Colorado. Noong unang bahagi ng 2018, nalaman nilang buntis si Shanann ng isang batang lalaki na papangalanan sana nilang Nico. Ngunit sa kabila ng perpektong imahe ng kanilang pamilya, unti-unti na palang nagkakaroon ng mga problema sa relasyon ni na Chris at Shanann. Habang patuloy na ipinapakita sa social media ang kanilang masayang buhay, sa likod pala nito ay may mga alitan at hindi pagkakaunawaan na nagaganap sa kanilang pamilya. Agosto 13, 2018, inihatid ni Nicole Atkinson si Shanann sa kanilang tahanan matapos ang kanilang business trip mula Arizona. Kinabukasan, napansin ni Nicole na hindi sumasagot si Shanann sa kanyang mga tawag at mensahe at hindi rin ito nagpunta sa nakatakdang appointment sa doktor. Dahil dito, nag-alala si Nicole at pumunta sa bahay ng mga Watts bandang 12:30 ng tanghali. Pagdating niya, walang sumasagot sa kanyang pagkatok at pagtawag sa pintuan. Agad niyang tinawagan si Chris na nooy nasa trabaho at humingi ng tulong sa mga pulis para sa isang welfare check bandang 1:40 ng hapon. Pagdating ng mga pulis, wala pa ring sumasagot mula sa loob ng bahay. Nang dumating si Chris, binuksan niya ang pinto at pinapasok ang mga awtoridad. Sa loob natagpuan nila ang mga personal na gamit ni Shanann tulad ng kanyang cellphone, bag at mga susi. Ang kanyang kotse na may mga car seat ng mga bata ay nasa garahe pa rin. Ngunit walang bakas ni na Shanann, Bella at Celeste. Lalong nagdulot ito ng pangamba sa mga awtoridad at sa mga kaibigan ng pamilya. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang imbestigasyon at paghahanap sa nawawalang mag-iina. Habang lumalalim ang pagsisiyasat, unti-unting nabubunyag ang mga lihim na magbabago sa pananaw ng lahat tungkol sa perpektong pamilyang ito. Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon sa pagkawala ni na Shanann, Bella at Celeste, isang mahalagang ebidensya ang lumitaw mula sa CCTV footage ng kapitbahay na si Nathan Trinastich. Sa video na ito, makikita si Chris Watts bandang 5:27 ng umaga. Sa footage, mapapansin si Chris na naglalagay ng ilang bagay sa kanyang puting pickup truck na nakaparada sa driveway ng kanilang tahanan. Kapansin-pansin na walang anumang paggalaw mula sa loob ng bahay na magpapakita na lumabas sina Shanann at ang mga bata. Dahil dito, nagsimulang magduda ang mga investigador sa mga pahayag ni Chris na umalis ang kanyang pamilya ng kusa. Ang kawalan ng ebidensya na lumabas sina Shanann at ang mga bata mula sa bahay ay nagbigay daan sa mga teorya na maaaring sila ay nanatili sa loob ng bahay o may nangyaring hindi kanais-nais bago pa man sila mawala. Ang CCTV footage na ito ay naging susi sa pag-usad ng kaso at sa paglalantad ng katotohanan sa likod ng pagkawala ng pamilya Watts.
Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Shanann Watts at ng kanyang 2 anak sa buong Colorado. Agad na naglabas ng missing persons report ang mga awtoridad upang humingi ng tulong mula sa publiko sa paghahanap sa nawawalang pamilya. Kinabukasan, Agosto 14, humarap si Chris Watts sa media upang manawagan para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang pamilya. Sa isang panayam, sinabi niya, "Kung may nakakakita sa kanila, sana'y maibalik sila sa akin." Gayunpaman, napansin ng ilan ang kanyang tila malamig at walang emosyon na pakikitungo habang nagbibigay ng panayam. Sa kabila ng kanyang mga salita, may mga nagsimulang magduda sa kanyang sinseridad dahil sa kanyang kilos at ekspresyon. Habang patuloy ang pag-usad ng balita, nakatanggap si Chris ng simpatiya mula sa publiko at media. Marami ang naantig sa kanyang sitwasyon bilang isang amang nawalan ng nagdadalang tao na asawa at 2 maliliit na anak. Subalit, habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang mga pagdududa tungkol sa kanyang posibleng pagkakasangkot sa pagkawala ng kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang mga kilos at pahayag ay naging sentro ng pagsusuri ng publiko at ng mga investigador. Habang patuloy na gumugulong ang investigasyon, natuklasan ng mga awtoridad na may itinatagong mabigat na lihim si Chris. Nadiskubre na siya ay may relasyon sa kanyang katrabaho na si Nicole Kessinger. Nagsimula ang kanilang ugnayan noong Hulyo 2018, 1 buwan bago mawala sina Shanann at ang mga bata. Itinago ni Chris ang kanyang tunay na estado kay Nicole na hindi alam na siya'y kasal at may pamilya. Ang pagbubunyag na ito ay nagdagdag ng bigat sa mga hinala laban kay Chris. Upang mapatunayan ang kanyang pagkawalang sala, pumayag si Chris na sumailalim sa isang polygraph test noong Agosto 15, 2018. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, bumagsak siya sa polygraph test na nagpakita ng mga indikasyon ng kaniyang pagsisinungaling. Ayon sa mga ulat, nakakuha siya ng score na negatibong 18, isang matinding basehan na hindi pagsasabi ng totoong mga kaganapan. Matapos ang polygraph test, humiling si Chris na makausap ang kanyang ama. Sa pribadong pag-uusap na ito, inamin niya na may nangyari kay Shanann, ngunit iginiit niya na si Shanann ang may kagagawan sa pagkawala ng kanilang mga anak. Sinabi niya na sa isang pagtatalo, nagawa ni Shanann na isuffocate ng una ng mga bata at sa kanyang galit ay nagawa niyang bawian ng buhay si Shanann. Gayunpaman, sa patuloy na pagsisiyasat, lumabas ang tunay na pangyayari na si Chris mismo ang may kagagawan sa pagkawala ng kanyang buong pamilya. Noong Agosto 15, 2018, matapos ang masusing investigasyon at mga pagsisiyasat, umamin si Chris Watts na siya ang dahilan ng pagkawala ng kanyang asawa na si Shanann at kanilang mga anak na sina Bella at Celeste. Inamin niyang inilibing niya ang katawan ni Shanann sa isang mababaw na hukay malapit sa oil field kung saan siya nagtatrabaho, habang ang mga katawan ni Bella at Celeste ay inilagay niya sa loob ng mga oil tank sa parehong lugar. Sa pag-usisa ng mga awtoridad tungkol sa kanyang motibo, sinabi ni Chris na nais niyang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kasintahan na si Nicole Kessinger. Ang pagkakabunyag ng mga detalyeng ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla at kalungkutan sa komunidad ng Frederick, Colorado at buong Amerika. Noong Nobyembre 19, 2018 sa Greeley, Colorado, hinatulan si Christopher Watts ng 3 magkakasunod na habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol para sa pagpanaw ng kanyang buntis na asawang si Shanann at kanilang 2 anak. Bukod dito, pinarusahan din siya ng dagdag na 48 taon para sa illegal na termination ng pagbubuntis ni Shanann at 36 na taon dahil sa pakikialam niya sa labi ng kaniyang pamilya. Matapos ang pangyayari sa tahanan ng pamilyang Watts noong Agosto 2018,
Kumalat ang mga ulat ng kakaibang karanasan sa loob ng bahay na ito. Maraming nagsasabi na tila hindi matahimik ang mga kaluluwa ng mga nasawi at patuloy silang nagpaparamdam sa kanilang dating tahanan. Noong Agosto 14, 2018, isang araw matapos maiulat ang pagkawala ni Shannan, Bella at Celeste, nagsagawa ng pagsusuri ang mga pulis sa bahay ng mga Watts kasama ang mga K9 unit. Sa bodycam footage ng mga pulis, may mga nakarinig ng tila batang tumatawa o naglalaro sa background kahit walang ibang tao sa paligid. Ang mga tunog na ito ay nagdulot ng kilabot sa mga nakapanood ng footage. Sa parehong bodycam footage, may mga nakapansin ng anino ng isang batang babae na tila nakasuot ng nightgown na lumilitaw sa itaas ng hagdan. Ang imahe ay mabilis na naglaho, ngunit sapat upang magdulot ng takot sa mga nakakita nito. Dahil sa mga ulat ng paranormal na aktibidad at ang madilim na kasaysayan ng bahay, nahirapan itong maibenta sa merkado. Maraming potensyal na mamimili ang umatras dahil sa takot at alinlangan. Ang mga kababalaghang ito sa tahanan ng pamilyang Watts ay patuloy na nagbibigay ng kilabot at palaisipan sa marami. Ano pa kayang mga katotohanan ang hindi pa lumulutang sa trahedyang ito at tila hindi pa natatahimik ang kaluluwa ng mag-iinang Watts? Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang nakakakilabot na kwento.